Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-misteryoso at napaka-interesting na barya na baka nakatago lang sa mga lumang pitaka ng mga lolo at lola ninyo o kaya naman ay nabaon na sa likod ng inyong mga aparador. Ang baryang ito ay walang iba kundi ang sikat na 5 centavos 1945 coin. Alam ko na marami po sa inyo ang nakakakita ng mga post sa social media o mga balita tungkol sa mga lumang barya na binibili raw ng libo-libo o milyong piso. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng 5 centavos 1945? Magkano nga ba talaga ang halaga nito ngayon kung bibilhin ng isang interesadong kolektor? At kung makahanap ka ng ganitong barya, mas okay ba itong itago na lang o ibenta na agad? Lahat ng mga katanungang iyan ay sasagutin po natin gamit ang mga totoong detalye at saka numero. Magsimula po tayo sa itsura ng mga interesting na bagay tungkol sa baryang ito. Ang 5 centavos coin 1945 ay hindi po ito basta-basta barya lamang dahil ito ay ginawa noong panahon ng US Commonwealth dito po sa Pilipinas. Ibig sabihin, panahon pa ito kung kailan kaalyado at kasama pa natin ang Amerika bago ang ganap na kalayaan ng bansa pagkatapos po ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pinakatampok na disenyo sa harap ng baryang ito ay isa pong lalaking nakaupo na may hawak na martilyo o hammer. Ayan po. Sa likod naman ng lalaki ay may makikita po tayong isang sikat na simbolo dito sa Pilipinas. At ito po ay isang bulkang umuusok na pinaniniwalaang ang bulkang Mayon. Ang disenyong ito ay ang nagpapakita ng lakas at sipag ng mga Pilipino sa pagbuo muli ng bansa pagkatapos po ng giyera. Pero sandali, alam niyo ba kung saan talaga ginawa ang baryang ito? Kahit na nakasulat dito ang Philippines o Filipinas, hindi ito naitatak sa loob ng ating bansa. Kung titingnan po ninyo ng mabuti ang likod ng barya, partikular po sa ibaba ng shield o ang kalasag. Ayan. Ayan po. Sa ibaba po ng shield o ang kalasag ay makakakita po tayo ng isang maliit na titik. Kaya lapit lang natin. Ito po yan, isang maliit na titik. Ang titik na ito ay letrang S. Ang ibig sabihin po ng S mint mark ay ginawa at itinatag ang baryang ito sa San Francisco Mint sa Amerika. Lahat ng hilaw na materyales at pag-imprinta ay doon naganap bago po ipinadala dito sa Pilipinas. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang physical na specifications ng baryang ito dahil napakahalaga po nito para malaman kung peke o tunay ang hawak ninyo. Ang 5 centavos 1945 ay meron po itong timbang na 4.92 grams. Ang diameter o laki naman nito ay nasa 19 millimeters. At ang kapal o thickness po nito ay nasa 2.4 millimeters. Pagdating naman sa metal composition o kung saan po ito gawa, ito po ay gawa sa nickel brass. Sa kabuang porsyento, binubuo po ito ng 65% copper, 23% zinc, at saka 12% nickel. Kaya kung mapapansin po nyo, may kakaiba itong kulay na parang madilaw na medyo maputi dahil po sa timpla ng brass at saka nickel. Ngayon, pumunta naman po tayo sa scarcity o kung gaano ba karami ang baryang ito. Dahil ito po ang siyang nagdidikta kung pambihira ba ito o marami nang naglipana. Noong pong taong 1945, ang opisyal po na mintage o ang bilang ng mga pirasong ginawa ay umabot po sa 72,796,000 pieces.
Napakarami po niyan mga kabarya. Pero teka, may dagdag pa na sikreto ang kasaysayan. May karagdagang 28,320,000 pieces na may tatak pa rin na 1945 ang aktual na ginawa noong taong 1946 na. Kung pagsasabahin natin ang dalawang batch na iyan, ang kabuang bilang ng mga baryang may petsang 1945 na umikot at umabot po. Ito po ay umabot sa higit 100 million pieces. Dahil po sa dambuhalang numerong ito, hindi po maituturing na sobrang bihira o rare ang 5 centavos 1945 sa pangkalahatang usapan ng numismatics. Ngayon, dahil marami po ang nagawa, ay magkano naman ang halaga nito ngayon kung bibilhin po ng isang interesadong kolektor? Dito na natin sisirain ang mga fake news na nakikita po ninyo online na nagkakahalaga raw ito ng milyon-milyon. Sa mga sikat na online platforms tulad po ng eBay, ang mga 5 centavos 1945 na nasa circulated condition, ibig sabihin ay gamit na, may mga gasgas, madumi o medyo pudpud na ang detalye, ay karaniwang nabibili lamang sa halagang $2 hanggang $5. Kung i-convert po natin iyan sa pera natin ngayon, nasa mas mababa sa 300 pesos lang ang halaga ng isang piraso kapag ito ay ordinaryong kondisyon lamang. Ngunit huwag po kayong madismaya. Dahil may exception sa panuntunan ito. Ang presyo ng baryang ito ay nakadepende ng malaki sa antas ng pangangalaga o ang tinatawag na preservation state. Ayon po sa NGC Coin Grading na isa sa pinaka-respetadong kumpanya sa buong mundo pagdating sa pagkilala at pag-grade ng mga barya, ang halaga ng KM180A variety na ito ay tumataas kapag mas sariwa at mas makinis ang barya. Kung ang hawak mong 5 centavos 1945 ay nasa uncirculated grade o about uncirculated o AU condition, ibig sabihin ay mukhang bago, hindi nagamit sa market, walang gasgas, at buhay na buhay pa ang original na kintab nito mula sa pagkakagawa sa San Francisco, maaari itong makakuha ng mas mataas na premium o mas mahal na presyo. Ang mga ganitong klase ng mataas na grade na barya ay madalas na lumalabas at pinag-aagawan sa mga specialized portals at saka auction sites tulad po ng Coins&B o Bid Curious, kung saan ang mga seryosong kolektor ay naglalagay ng mas matataas na bid para sa kanilang koleksyon. Kung gusto ninyo pang makita ang mas detalyadong specifications at historical community cataloging ng baryang ito, maaari po ninyong tingnan ang opisyal na entry nito sa Numista upang makita po ninyo ang kumpletong kasaysayan ng baryang ito. Ngayon, dahil alam na natin ang totoong presyo, ang susunod na malaking tanong ay ito. Kung nakahanap ka ng ganitong barya ngayon, mas okay ba itong itago na lang o ibenta na agad sa isang kolektor? Timbangin natin ang dalawang opsyon na ito para makagawa po tayo ng tamang desisyon. Ang unang opsyon, ang ibenta na ito ngayon. Kung ang layunin mo ay makakuha ng mabilis na pera, maaari mo itong ibenta sa mga local coin collectors o kaya ay i-post sa mga lehitimong numismatic groups. Pero tandaan mo, kung ang barya mo ay madumi, maitim o gasgas na, ang makukuha mo lang ay nasa mga $2 hanggang $5. Para sa marami, ang halagang ito ay baka hindi po sulit sa pagod sa paghahanap ng buyer at sa pagpapadala ng barya sa pamamagitan ng shipping couriers. Kaya kung ibebenta mo ito sa ganitong kondisyon, siguraduhin mo na marami kang piraso para kahit papaano ay bulto ang kikitain mo. Ang ikalawang opsyon naman, ang itago na lamang muna ito o i-keep bilang bahagi ng iyong personal na koleksyon o investment. Ito ang mas iminumungkahi ng maraming eksperto sa lumang barya o lumang pera.
At ang tanong ay bakit? Dahil ang 5 centavos 1945 ay may mataas na historical value. Ito ay simbolo ng isang mahalagang transition sa kasaysayan ng punang Pilipinas at Amerika. Habang lumilipas ang panahon, ang mga baryang nasa magandang kondisyon ay mas nagiging kakaunti dahil marami ang nawawala, natutunaw o nasisira. Ang pagtatago po ng baryang ito ay hindi lamang pag-iipon ng piraso ng metal, kundi pag-iingat po sa isang bahagi ng kasaysayan ng ating bansa. Kung itatago mo ito ng tama, iwasan ang paghawak ng direkta sa mukha ng barya at ilagay po ito sa isang coin capsule o holder para hindi po mangitim. Maaring sa susunod na mga dekada ay mas tumaas pa ang halaga nito, lalo na kung mapapanatili mo ang magandang kalidad nito. At ayan, sa kabuuan, ang malinaw po na ang baryang ito ay mayaman po sa kasaysayan at may natatanging ganda dahil po sa disenyo ng lalaking may martilyo at bulkang umuusok na gawa pa mula sa San Francisco Mint. Ang presyo po nito sa kasalukuyan na $2 hanggang $5 para sa mga karaniwang circulated coins ay patunay na hindi lahat ng lumang barya ay milyon-milyon ang halaga. Ngunit ang mga uncirculated o mataas ang grade na piraso ay patuloy po na nagdidikta ng mas mataas na halaga sa mga seryosong auction sa buong mundo. Kaya kung mayroon ka nito, suriin mong mabuti ang kondisyon. Timbangin ang 4.92 grams nito at magpasya kung nais mo itong ibenta para sa maliit na halaga ngayon o itago bilang isang makasaysayang pamana para sa hinaharap. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.